At sabi nga nung mekaniko na nakausap natin, dahil marami nagtatanong anong gagawin sa mga kotse na nabaha at umabot dun sa bubong at yung iba lumutang pa. Huwag niyo munang i-start, alam ng marami yan. At lahat daw ngayon, halos lahat naka-computer box na. Tanggalin niyo daw yung connection dun sa computer box, pati yung connection dun sa baterya. At kung maaari daw, wag nga agad ipatow eh. Kung maaari daw, patingnan nyo sa magaling na mekaniko agad bago ito. Kasi pwedeng hindi alam nung itutow yung gagawin at maaaring ma-damage palalo ang inyong sasakyan. Okay? So, can we ever be prepared for a disaster like this? Pag-asa will try to answer that in a bit. Pero bago po yan, balikan muna natin ang ating countdown. Number 10, death toll dahil sa hagupit ni Bagyong Ondoy, nasa 104 na po na. Serbisyo ng tubig, kuryente at cellphone signals, hindi pa rin tuluyang maibalik sa mga apektadong lugar. Number 9, ilang politiko hindi pa rin napigilang umeksena sa kabila ng trahedyang hatid ni Ondoy. Number 8, Philippine Air Force nagpaliwanag kung bakit hindi nila napalipad ang ilang military choppers para tumulong sa rescue operations nitong Sabado. Number 7, dalawang low-pressure area na posibleng maging bagyo, posibleng tumama sa bansa ngayong linggo. Number 6, Magat, Maasin, Pantabangan at San Roque Dams all nearing spilling levels. Number 5, DTI nagpatupad na ng price control dahil mabilis na pagkaubos ng mga basic goods sa ilang groceries. Number 4, kakulangan sa mga medical staff, ramdam sa mga ospital sa San Mateo, Rizal. Number 3, maliban sa Metro Manila, milyon-milyong halaga din ng ari-arian, pananim at palaisdaan, sinira ng Bagyong Ondoy sa Bulacan at Pampanga. At number 2, pagbabaw ng Pasig at Marikina River, sanhi raw ng mabagal na pagdaloy ng tubig palabas ng Manila Bay. Nobody saw this coming, including Pag-asa. And no use pointing fingers now, pero bakit nga ba hindi tayo naabisuhan ng ganong kalakas ang Bagyong Ondoy? Signal number 1 lang ang bagyo, pero bakit sobrang destructive nito? Aside from that, Amelin, the more important question now is how prepared are we for the next one? Yan ang top story from Faith Tobias. Ito na ang Signal number 1 lang sa Metro Manila, pero sa inabot na perwisyo at trahedya ng mga taga rito, ang sisi nakatuon sa Pag-asa. Pero ang di natin alam, ang ibinuhos na ulan ni Ondoy sa 9 na oras, katumbas ng isang buwang ulan sa Metro Manila. Aminado ang Pag-asa, limitado ang mga gamit nila sa pagsukat kung gaano kalakas o kahina ang ulan, pati ang lakas ng hangin na dala ng isang bagyo. Pwede ba naming ibigay ang Pag-asa DOST yung dami ng ulan, 24 na oras bago mangyari yon? Wala po tayong kakayahan. Pero nagsisikap tayo at ang Pag-asa DOST ay bumibili ng iba pang mga kagamitan. Wala pa ang Doppler radars na in-order ng Pag-asa sa Amerika. Kaya nitong sukatin ang ulan na dala ng isang tumpok na ulap. Pero sakali mang dumating ang Doppler radars, next year pa ito mapapakinabangan. Hindi rin daw 100% ang accuracy nito. Limitado rin ang impormasyon nito. Hindi natin pwedeng ibigay kahit na meron tayong Doppler radar na kung saan babaha sa susunod na 24 na oras. Lately, dito sa Taiwan, na kung saan ang Taiwan ay mayroon ding kakayahan. They have all the technologies, they have modern equipment, and yet, nung dumaan yung bagyong Morakot, na kung saan libo-libo rin ang namatay, ang daming binaha, hindi rin nila naibigay yung ganong karaming ulan. Nasa labas na ng bansa si Ondoy, pero may posible namang pumalit sa kanya ang Bagyong Peping. At habang wala pa ang mga high-tech na gamit sa weather forecasting, dasal na lang siguro ang panangga na hindi na kasing lupit ni Ondoy ang mga susunod na bagyong mananalasa. Faith Tobias, The Evening